Kaugnay niyan, puspuso na ang paghahanda ng mga otoridad para sa nalalapit na fluvial procession na isa sa pinaka-inaabangan na religious activity ng pagdaraos ng Fiesta Señor sa Cebu. Binabantayan din ng mga otoridad ang banta ng low-pressure area na posibleng makaapekto sa aktibidad na gaganapin sa karagatan. Ngayong Sabado, si Jessie Atienza ng PTV Cebu sa sentro ng balita. Isang tabletop exercise at interagency meeting ang pinangunahan ng Coast Guard District Central Visayas kasama mga opisyal at kinatawan mula sa Philippine Navy, PNP, Cebu Port Authority at maging ang Cebu City Disaster Office para sa nalalapit na pagdaraos ng taunang fluvial procession. Isa sa pinakamahalagang aktibidad ng Fiesta Señor kung saan ibabiyahe ang imahe ng Santo Niño sakay ng galyon mula sa isla ng Lapu-Lapu City at tatawid ng Mactan Channel papunta sa Cebu City. Nasasabayan ng libu-libong mga debotong sakay ng mga motorbangka. Sa pinakahuling tala ng Coast Guard, nasa 250 sea vessels na ang nakarehistro sa kanila na lalahok ngayong taon para sa aktibidad at posible pang madagdagan. Yes, actually we are almost on the last part of our preparations now. We have already finalized, yung mga floating assets natin na i-deploy natin for the upcoming fluvial procession. We are thankful that we have our partners from the Philippine Navy, from the Maritime Group, who have dedicated their floating assets na makatabang sa atua as security marshals para to maintain the safety at security ng ating activity. Magiging mahigpit din ang mga otoridad para sa mga sea vessels na hindi rehistrado na biglang susulpot sa fluvial procession. Hindi magpapakampante ang mga otoridad dahil nasa kalagitnaan ng karagatan ng pagdaraos ng aktibidad. Isang low-pressure area ang binabantayan din sa ngayon ng mga otoridad na posibleng makaapekto sa fluvial procession, lalo na kung magtataas ng storm signal ang Pag-asa. Ang concern na to, if there's really a adverse change sa weather condition and if ever mag-hoist of storm signal number ang Pag-asa, definitely we cannot be able to continue the activity kasi if storm signal number 1 is hoisted man yun, absolute ang policy nato diha that no sail good, particularly if inani nga daghan kayo mag-participate na vessel. So we will be suspending the conduct of that fluvial procession. Nasa mahigit 700 security personnel ang nakatakdang ide-deploy sa araw ng fluvial procession. Pagtitiyak na ligtas at walang magiging aberya sa aktibidad. Mula sa PTV Cebu, Jessie Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.